Alleluia, 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 Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y Kanyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kaniyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at pinatay. Iisa na lang ang natira na maaaring papuntahin sa kanila ang kaniyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang anak ko, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kaniyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siya naging batong panukulan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus, sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila ay umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto
sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa araw na ito sa ating ebanghelyo ang talinhaga tungkol sa mga tusong katiwala o kasama. Nais ng mga katiwala o kasamang ito na sa kanila mapapunta ang ubasan ng may-ari. Kaya noong dumating ang panahon ng pitasan, sinunggaban ng mga kasama ang mga utusan o aliping pinadala ng may-ari. May binugbog, may pinatay, may inalipusta, at binato ang mga pinadalang utusan ng may-ari. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang nag-iisang anak na lalaki. At sa masamang palad, gayon din ang ginawa ng mga kasama. Pinapatay ang kahuli-hulihang sugo ng may-ari. Kaya nga ang magandang katanungan sa araw na ito, mga kapatid, paano po ba natin pinahahalagahan ang mga bagay, ang mga kagalingan, ang mga yaman, at maging mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Kinikilala ba natin ito bilang grasya at biyayang kaloob na nagmula sa ating Panginoon? O baka naman, binabaliwala natin ang mga ito at hindi natin binibigyan ng tamang pagpapahalaga? Alam po ninyo, bawat isa sa atin pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang talento at kakayahan. Ang nakalulungkot, yung iba sa atin, hindi natin pinalalago ng maayos ang ating angking kagalingan at talino. Yung iba, dahil sa takot, wala tayong ginagawa sa ating mga kagalingan at hindi natin napapansin ang kakayahan na mayroon tayo. Ang nakalulungkot pa, mga kapatid, kadalasang hinahanap natin sa iba ang mga bagay na wala tayo. Ngunit ang mga bagay na mayroon tayo, yung mga bagay na ipinagkaloob na sa atin, kadalasan kinakalimutan natin at hindi natin binibigyan ng tamang pansin. Kadalasan, pinangungunahan tayo ng takot at pangamba. May mga pagkakataon naman, ang ating katalinuhan ginagamit natin sa masamang paraan. Kagaya na nangyari sa ating ebanghelyo, ang mga taong inatasan ng may-ari na sana mangangalaga sa ubasan upang magkaroon ng masaganang pag-ani. Sila pa mismo ang umabuso at gumawa ng masama laban sa may-ari. Ang kanilang kagalingan, ang kanilang katalinuhan, ginamit nila sa pang-iisa,
sa pagmamalabis, sa paggawa ng masama, at upang iangat ang kanilang mga sarili. Subalit kapalit nito ang pagkitil naman sa buhay ng mga taong mabubuti at inosenteng naglilingkod. Alam po ninyo, ang parabolang ito sumasagisag din sa mga pag-uusig at pagpatay na ginawa ng mga pinuno ng Israel laban sa mga propeta na unang isinugo ng Diyos. At tungkol din ito sa kaniyang bugtong na anak, ang may-ari ng ubasan, ang kaniyang anak na kahuli-hulihan niyang ipinadala, na ang akala niya igagalang ng mga katiwala at kasama. Ngunit anong nangyari? Ipinapatay ng pinuno ng mga Hudyo. Alam po ninyo, ang parabolang ito sumasalamin din sa ating lipunan. Marami sa atin may angking kagalingan, may angking talino, maraming talento, pero ginagamit sa pagnanakaw ng kabanang bayan. Ginagamit sa paggawa ng masama. Ginagamit upang isahan ang taong bayan. Mga kapatid, ngayong araw na ito, hinahamon tayo ng Ebanghelyo. Tingnan nating muli ang ating mga sarili. Dumating na ba sa puntong dahil sa pagnanais nating angkinin ang maraming bagay, nagiging ganid na tayo sa ating mga sarili? Dahil dito, pati ang batas ng Diyos nalalabag na natin. Lagi po nating tatandaan, pinagkalooban tayo ng Diyos ng lakas, talento, kagalingan, at karunungan, hindi upang gamitin sa masama at hindi upang manlamang ng ating kapwa. Marami tayong pwedeng maabot, marami tayong pwedeng marating, marami tayong pwedeng matulungan kung gagamitin natin ang mga talento at karunungan na mayroon tayo sa tama at mabuti. Maliwanag din, mga kapatid, hindi nais ng Diyos na tayo ay manlinlang ng kapwa. Ang anumang paglulustay, pang-iisa, pang-aabuso sa kapwa ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos upang mamunga, upang magbahagi, upang magbigay, hindi upang manlamang ng ating kapwa. Kaya nga bilang mga katiwala, tayo ay kaniyang pinagkatiwalaan. Paano tayo mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay kung sa maliliit na bagay pa lamang hindi na tayo katiwa-tiwala? Mga kapatid, maging tapat tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang talento at karunungan ay biyaya sa atin ng Diyos. Ibinigay, ipinagkatiwala upang tayo ay gumawa ng mabuti at tama. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.